Kabanata 11. Si David ay kumakain ng pinakamasarap na pagkain sa kanyang pribadong silid. Napakasarap magkaroon ng pera. Ito ang pagkain na hindi niya pinangarap na kainin. Ngayon, kinakain niya ang kalahati nito at itinatapon ang natitira. Habang nag-e-enjoy siya, tinulak ang pinto. Akala ni David ay narito si Pearl, kaya't sinabi niya, "Miss Pearl, halika at kumain." Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nasa 30s na naglalakad. Si Pearl ay naglalakad sa likuran habang nasa harapan niya ang isang lalaki na nasa edad 40 o 50. Bukod kay Pearl, hindi niya kilala ang dalawang lalaki. Gayunpaman, mukhang off-color si Pearl at medyo namumula ang kanyang mga mata. Kaya naman, alam ni David kung ano ang nangyayari. "Mr. Liddell, hello. Ako ang boss dito at ang pangalan ko ay Hugh Green. Maaari ko bang malaman kung masaya ka sa pagkain at serbisyong ibinigay dito, Mr. Liddell? If you need anything, you can tell me and we'll definitely fulfill your request," mahinhin na sabi ni Hugh pagkatapos niyang lapitan si David. Interesado siya kay David. Siya ay dapat na isang rich kid mula sa isang mayamang pamilya dahil maaari siyang kumuha ng 100 milyon para lamang kumain at magsaya. At saka, bata pa siya, kaya gusto siyang makilala ni Hugh. Hindi masamang magkaroon ng maraming kaibigan. Si Hugh ay isang negosyante, at kung mas malaki ang kanyang network, mas maraming pagkakataon ang kanyang makukuha. Ang Golden Leaf Hotel ay isa lamang sa kanyang mga industriya. Siya ay namamahala sa maraming iba't ibang mga industriya ng sabay-sabay, kaya may pagkakataon na makatrabaho niya si David o ang pamilya ni David sa hinaharap. "Hello, Mr. Green. Sobrang nasiyahan ako sa lugar na ito. Iyan ay mahusay. Balita ko isa kang nangungunang estudyante sa SRU. What a talented young man," magalang na sabi ni Hugh. "Oo, pero hindi ako ganoon ka-talented. Mas kilala ko ang sarili ko kaysa kahit kanino. Mr. Liddell, masyado kang mahinhin. Ang SRU ay isa sa nangungunang 5 unibersidad sa bansa. Ang sinumang makapag-aral doon ay kailangang maging elite sa kani-kanilang industriya. Ito ang aking card. Kung kailangan mo ako, maaari mo akong tawagan anumang oras." Pagkatapos ay inabot ni Hugh ang isang makintab na card kay David. "Mr. Green, I want to ask you something," tanong ni David nang kunin niya ang card. "Pakiusap, sige. Ibinebenta mo ba ang hotel na ito?" "Ha?" Natigilan si Hugh sa tanong na iyon. Hindi lang sina Hugh, Sean at Pearl sa likod niya ang natulala din. "Mr. Liddell, nagbibiro ka ba?" Nakangiting tanong ni Hugh. "Mukha ba akong nagbibiro? Kung nagbebenta ka, bibili ako." "This is no joke ang matter," seryosong sabi ni David. "Mr. Liddell, alam mo ba na ang pagpapatayo lang ng hotel na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong dolyar, at hindi pa kasama ang lupain? Sigurado ka bang gusto mong bilhin ito?" "Oo naman. Kung nagbebenta ka, maglagay lang ng presyo. Kung wala ka, so be it." Napatingin si Hugh kay David saglit. Pakiramdam niya ay hindi niya maintindihan ang batang ito na mas bata sa kanya ng mahigit 1 dekada. Maaari niyang baliwalain ang katotohanan na kumuha si David ng 100 milyon para lamang sa pagkain, ngunit ngayon ay tinatanong niya ito kung handa ba siyang ibenta ang hotel. Mayroong ilang mga tao na maaaring kumuha ng ilang daang milyong dolyar sa cash, ngunit walang maraming tao na maaaring kumuha ng bilyon-bilyong pera. Kahit na daan-daang bilyon ang mga ari-arian ni David, hindi siya papayagan ng kanyang pamilya na gawin ito. Siya ba ang tagapagmana ng isang hindi nakikitang mayamang pamilya? Sa tingin ko, ang mga taong ito lamang ang maaaring makipaglaro ng ganito, malaking isip sa kanyang puso. "Mr. Liddell, kung seryoso ka sa pagbili, magagawa ito. Gayunpaman, kailangan kong talakayin ito sa aming mga shareholder. Kung tutuusin, hindi lang sa akin ang hotel na ito. Gayunpaman, kailangan kong ipaalam sa iyo na kailangan nating bayaran ng cash." "Sige, sige. Sabihin mo sa akin sa lalong madaling panahon pagkatapos mong makuha ang sagot," walang pakialam na sagot ni David. "Okay, Mr. Liddell, please enjoy your meal. I'll give you an answer later," sabi ni Hugh at lumabas ng private room. Sinundan din siya ni Sean. Noong una ay gustong umalis ni Pearl, ngunit pinigilan siya ni David. "Miss Pearl, wait, may sasabihin ako sa iyo." Naisip ito ni Pearl, at sa huli, nagpasya siyang manatili.
Maaaring mawalan siya ng trabaho, ngunit hindi niya kayang mawala si David. Kanina, nang sabihin ni David na gusto niyang bilhin ang hotel na ito, natakot siya. Ito ay nagkakahalaga sa kanya ng bilyon-bilyong dolyar at hinihingi nila ito sa cash. Kung binili ni David ang lugar na ito, hindi siya tatanggalin ni David batay sa kanilang relasyon. Posibleng i-promote pa siya nito. Talagang umaasa siyang ibebenta ng amo ang hotel kay David at kayang-kaya ni David. Binigyan na niya ang amo ng masamang impresyon sa kanya, kaya kung hindi siya makakakuha ng bagong boss, mahirap sabihin kung maaari niyang panatilihin ang kanyang trabaho. Pagkabalik ni Hugh sa kanyang opisina, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang WhatsApp. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa isang group chat na may 4 na tao lang. Hugh, mga kapatid, may gustong bumili ng Golden Leaf Hotel sa River City, magbenta ba tayo? Hindi nagtagal, may nagngangalang Earl Durham ang sumagot sa kanya. Earl, sino itong maluhong tao? Hugh, ito ay isang estudyante sa universidad na nagngangalang David Liddell. Nag-aaral siya sa SRU. James, isang university student. Hugh, matandang bata, niloloko ka ba? Paano kukuha ng 10 bilyon ng isang universidad para bilhin ang ating hotel? Earl, palagay ko rin. Hugh, mukha ba akong taong madaling dayin? Bill, oo. Hugh, hindi ako nagbibiro sa inyo. Seryoso ako, nagbebenta ba tayo o hindi? Naghihintay pa rin siya ng sagot. Earl, depende sa'yo. Ikaw ang pinakamalaking shareholder. Hugh, lahat ng pinagsamahan mong shares ay higit pa sa akin. Kung gusto kong magbenta pero tumanggi kayo, wala akong magagawa. James, bibili ba talaga siya? Sino siya? Sigurado ka bang kaya niya? Hugh, sa tingin ko ginagawa niya. Kahapon, nag-top up lang siya ng membership card na may 100 million para sa pagkain. James, kung ganoon, baka hindi siya nagbibiro. Sino siya sa tingin niyo guys? Napakabata pa niya at kaya niyang kumuha ng napakaraming pera. Earl, maaaring maging kahalili ng mga hindi nakikitang mayayamang pamilya. Bill, sabihin mo, hindi ka ba nakipag-interact sa mga taong ito dati? Bill, kung talagang makakapaglabas siya ng 10 bilyong pera para makabili ng Golden Leaf Hotel, tiyak na isa siya sa kanila. Kadalasan ay nandito sila para magkaroon ng karanasan at dumanas ng kahirapan bago nila tuluyang sakupin ang isang bahagi ng industriya ng kanilang pamilya pagdating ng panahon. Hugh, hahanapin ba natin siya? Bill, huwag. Kapag nalaman niya, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Hugh, ganyan ba siya kalakas? Anong panahon tayo? Hindi mo ba ito pinapalabas ng proporsyon? Bill, hindi mo naranasan ang ilang bagay kaya hindi mo alam kung ano talaga ang buhay. Napakalakas nila kaya nakakatakot. Kung may pagkakataon, ipapakita ko sa iyo. James, gusto kong makita kung gaano kalubha ang mga tinatawag na invisible figure na ito noong unang panahon. Earl, ako rin. Hugh, sige. So, nagbebenta ba tayo o hindi? Bill, magkano ang inaalok niya? Hugh, hiniling niya sa akin na pangalanan siya ng isang presyo. Bill, kayong dalawa. Okay lang ako, susunod na lang ako sa inyong dalawa. Hindi ako, nagkukulang ng pera. Kung tapos na ang deal, gusto kong makilala ang taong ito. James, I think we can sell it for 18 billion. Noong natapos ang hotel, gumastos kami ng humigit kumulang 12 bilyon. Kumita pa rin kami ng 10 bilyong dolyar sa buong taon. Sa tingin ko kung magbebenta tayo sa 18 bilyon, makakabawi tayo ng doble sa puhunan. Mayroon akong proyekto ngayon at maaari nating i-invest ang perang iyon sa proyektong ito. Hugh, anong projekta? James, hindi pa napagdesisyonan. Kapag tapos na, hahanap tayo ng oras para magkita at pag-usapan ito. Earl, I think it's doable. Hugh, sabihin mo lang sa kanya ang 20 billion. Kung siya ay makipagnegosasyon, ang pinakamababa ay 18 bilyon. Hindi kami magbebenta kung ito ay mas mababa kaysa doon. Hugh, sige. Sasabihin ko sa kanya ang 20 bilyon at tingnan kung ano ang sinasabi niya. Pupunta ako ngayon at bibigyan ko kayo ng update sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nilang magkasundo, bababa na sana si Hugh para sabihin kay David ang presyo. Kabanata 12, Golden Leaf Hotel, Pribadong Kwarto 3.
Nanatili si Pearl at tinanong si David, David, sigurado ka bang gusto mong bilhin ang hotel na ito? Oo, ako nga. Nag-aalala lang ako na hindi ito ibenta sa akin ng iyong amo. Sino ang boss mo? Tanong ni David. Hindi rin ako sigurado. Bihirang pumunta sa hotel si Mr. Green. Kadalasan, siya ay magpapakita sa mga taunang hapunan. Balita ko may iba rin siyang kumpanya at isa lang doon ang Golden Leaf. Yung misteryoso. Tapos baka medyo mahirap. Maaaring hindi niya kailanganin ang napakaliit na halagang ito, sabi ni David. Itong napakaliit na pera, maliit lang sa kanya ang 20-30 bilyon. Ito ba ang bilog ng ultra-rich? Nakakatakot ito. Namanhid si Pearl. Nagtrabaho siya sa pinaka-high-end na hotel sa South River sa loob ng 3 hanggang 4 na taon at sa kanyang natural na mga pakinabang, nakakilala siya ng maraming kliyente at nagkaroon ng maraming kaibigan. Ang ilan sa kanila ay may net worth sa bilyon-bilyon o kahit 10-10 bilyon. Pakiramdam niya ay halos maabot na niya ang bilog na ito. Gayunpaman, tinuruan siya ni David ng leksyon sa 2 araw na ito. Tila ang mga taong nakakasalamuhan niya ay dulo lang ng malaking bato ng yelo. Pagdating sa mga tunay na napakayaman na ito, maaaring gumastos lang sila ng 10-10 bilyon dahil lang sa kanilang interes o kahit na isang spur of the moment na bagay. Ang mga tinatawag na mayayamang tao na may mga net worth na bilyong alam niya ay maaaring wala kung ikukumpara kina David at Mrs. Green. Ang perang ginugol nila pagkatapos ng walang pag-iisip na pahayag ay maaaring ang kanilang kabuoang halaga. Paano nila maihahambing? Hindi man lang sila magka-level. Nang maisip ito ni Pearl, mas nasisiyahan siyang tumingin kay David. Ito ang lalaking pinapangarap niya. Kahit bata pa siya, flawless ang ugali niya. Tatalakayin niya ang isang negosyo na higit sa 10-10 bilyon sa isang random na pagkain. Pakiramdam niya ay isa siyang emperador na walang kabuluhang nagsasalita tungkol sa mahahalagang bagay. Kung alam ni David kung ano ang nasa isip ni Pearl, tatawa na sana siya nang malalaglag ang panga niya. Walang kapintasan ang ugali, pag-uusap ng walang kabuluhan tungkol sa mahahalagang bagay. I was just a loser with only little more than $1,000 to my name who was ditched by my F***X because of a $10,000 bag 2 days ago. Sinumang normal na tao na nakakuha ng walang limitasyong kayamanan ng biglaan ay magkakaroon ng magandang ugali sa materialistikong lipunang ito. Baka mas maluho pa sila kaysa sa akin. Napatingin si Pearl kay David na kumakain at saka nag-iwas ng tingin. Sabi niya, siguro hindi. Lahat ay may presyo. Kung handa si David na magbayad ng mataas na presyo, magbebenta si Mr. Green. Si Mr. Green ay isang matalinong negosyante, at ang kanyang layunin ay makuha ang pinakamaraming tubo na kaya niya. Mukhang posible pagkatapos ng iyong pagsusuri. Halika, huwag kang tumayo dyan, Miss Pearl. Umupo at kumain ng kung ano-ano. Kung bibilhin ko ang hotel na ito, hahayaan kitang pamahalaan ito. Maingat na sabi ni David habang kumakain. Narinig ni Pearl ang sinabi ni David. Nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang ulo at muntik na siyang mawala ng malay. Ano ang sinabi ni David kanina? Hahayaan ba niya itong pamahalaan ng hotel na ito pagkatapos niyang bilhin ito? Siya ang magiging general manager. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lobby manager at isang general manager ay isang salita lamang, ang posisyon at paggamot ay hindi kahit na sa parehong antas. Ito ay magiging napakalaking naiiba. Ang pangkalahatang tagapamahala ay ang pinakamataas na awtoridad dito bukod kay Mr. Green, at ang iba pang mga tagapangulo. Kung wala si Mr. Green, siya ang magiging boss dito. Dagdag pa, ang kanyang taunang sweldo kasama ang kanyang bonus ay higit sa $10 milyong. Magkano ang kinikita niya sa isang taon? Ngayon, sinasabi ni David na bibili siya ng hotel at hahayaan siyang maging general manager. Hindi ba ito isang instant na tagumpay? David, mahal, nagbibiro ka ba? Tanong ni Pearl na parang magaan ang ulo. Siyempre hindi. Bakit iniisip ng lahat na nagbibiro ako? Hindi ko ba sinabi sa'yo? Kung ang amo mo ang magdulot ng gulo para sa iyo, bibilhin ko ang boss at gagawin kitang boss. Nakita kong namumula ang mga mata mo nang pumasok ka sa pinto. Naniniwala ako na baka nahuli ka ng boss mo na lumalabas kaninang umaga. Nang marinig iyon ni Pearl ay namula muli ang kanyang mga mata. Hindi na rin napigil ang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata.
Gayunpaman, hindi ito para sa parehong dahilan tulad ng nakalipas na mga sandali. Sa ngayon, naantig siya at tuwang-tuwa. David, 2 araw na tayong magkakilala. Bakit ang bait mo sa akin? Binigyan mo ako ng kotse at pinatira mo pa ako sa napakagandang bahay ng libre. Ngayon, binibili mo pa ang hotel na ito para i-promote ako. Sabi ni Pearl habang humihikbi. Narinig ni David na may hindi tama sa boses ni Pearl, kaya lumingon siya para tingnan. Miss Pearl, bakit ka umiiyak? Nang may sasabihin pa sana si David ay biglang bumukas ang pinto. Mabilis na inayos ni Pearl ang sarili at tumayo sa isang tabi. Pumasok si Hugh kasama si Sean sa likod niya. Kanina lang, hinihintay ni Sean si Hugh sa labas ng opisina niya. Ngayon, sinundan din niya si Hugh pababa dito. Wala siyang choice. Ito ang sandali upang matukoy ang kanyang kapalaran. Maaaring magpalit ang boss ng hotel na ito anumang oras. Kung may pagbabago, siya pa rin ba ang magiging general manager? Sa paghusga mula sa relasyon ni Pearl at David, ang mga pagkakataon ay maliit. Ang kanyang taunang sweldo ay 6 na milyon dit o posisyon at ang kanyang bonus ay halos 10 milyon din. Bukod pa riyan, laging wala si Mr. Green, kaya parang boss siya rito. Maari rin siyang lihim na kumita ng ilang ill-gotten gains na humigit kumulang ilang milyon. Saan na naman siya makakahanap ng ganoong kagandang trabaho kung mawawala ang isang ito? Sa mga taong ito, ginamit pa niya ang kanyang kapangyarihan para samantalahin ang mga babaeng attendant na gustong umakyat sa hagdan. Ilang beses pa nga niyang pinaramdam si Pearl pero lagi naman itong hindi pinapansin. Kung hindi magaling si Pearl sa trabaho niya, matagal na niya itong tinanggal. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang ipagdasal na hindi matagumpay ang transaksyong ito. Kung hindi, matatapos ang kanyang magagandang araw. Sean, kailangan mong lumabas kasama si Ms. Warner. Kailangan kong makausap si Mr. Liddell. Pagkapasok ni Hugh, sabi niya. Kay Sean sa likod niya. Oo, Mr. Green. Oo, Mr. Green. Sabay na sagot ni Sean at Pearl. Pagkatapos, lumabas na sila ng private room. Mr. Liddell, seryoso ka ba sa pagbili nitong hotel? Tanong ni Hugh pagkaupo niya. Siyempre, Mr. Green. Kung nagbebenta ka, bibili ako, sagot ni David. Mr. Liddell, nakipag-usap lang ako sa mga shareholder at kung seryoso ka sa pagbili, kailangan mong bayaran ang presyong ito. Ano sa tingin mo? Si Hugh pagkatapos ay sinenyasan ng dalawa gamit ang kanyang mga daliri, 20 bilyon. Oo, Mr. Leaf L. Dapat mong malaman na ang hotel na ito ay matatagpuan sa pinakaabalang lugar sa River City at ito rin ay nasa pinakaabalang lugar sa South River Province. Ang mga pagsasaayos ay ginawa din ayon sa pinakamataas na pamantayan. Ang tubo ay patuloy na tumataas bawat taon, kaya hindi ka malulugi sa presyong ito. Sige, 20 bilyon yon. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa handover. Direktang makipag-ugnayan kay Pearl. She'll be the general manager here from now on, walang pakialam na sabi ni David. Ito ay 20 bilyon lamang. Ito ay wala. Sa totoo lang, hindi pa siya gumastos ng $200 ng maingat. Magaling. Dahil sumang-ayon ka dito, ito ay isang deal kung gayon. Gayunpaman, ang proseso ng isang handover ay nasa maliliit na detalye, kaya maaaring tumagal ito ng humigit kumulang 1 linggo. Ayon sa mga patakaran, kailangan mong magbayad ng 10% na deposito. Kung sa anumang kadahilanan ay hindi ka makapagpatuloy sa transaksyong ito, hindi namin ibabalik ang deposito sa iyo. Okay, kinuha ni Hugh ang phone niya at tumawag. Maya-maya pa ay may nagmula sa telepono. Hello, Mr. Green. Ito si Jack Hansen. Paano kita matutulungan? Ang taong sumagot ng telepono ay ang pinuno ng mga gawaing pinansyal sa Golden Leaf Hotel. Mr. Hansen, halika sa private room 3, sabi ni Hugh sa telepono. Okay, Mr. Green, please wait a moment. Pupunta ako doon, sagot ni Jack. Kabanata 13. Makalipas ang 10 minuto, may kumatok sa pinto. Pumasok ka, Sean. Pearl, pumasok ka rin, sabi ni Hugh. Pagkabukas ng pinto, sabay na pumasok sa kwarto sina Jack, Sean, at Pearl. Hayaan mo akong mag-announce ng isang bagay. Nagkasundo na kami ni Mr. Liddell.
Ililipat namin ang Golden Leaf Hotel kay Mr. Ledel sa bayad na 20 bilyong dolyar. G. Hansen, maghandang tanggapin ang deposito at mag-draft ng invoice. The transaction will be done within a week. Tumingin si Hugh sa kanilang tatlo at sinabing. Iba ang ekspresyon ng tatlo nang marinig ang balitang ito. Si Jack ay walang pakialam. Siya ay nasa paligid ni Hugh sa loob ng maraming taon. Hindi lamang siya ang pinuno ng mga gawaing pinansyal sa Golden Leaf Hotel, ngunit mayroon din siyang iba pang mga trabaho sa ibang mga lugar. Mababawasan ang kanyang workload kung ibebenta ni Hugh ang Golden Leaf Hotel. Sa kabilang banda, naging kulay abo ang mukha ni Sean. Siya ay isang general manager na si Hugh na natagpuang gumamit ng isang kumpanya sa pangangaso ng ulo. Kahit nawalan siya ng trabaho dito, madali para sa kanya na makahanap ng ibang trabaho. Gayunpaman, magiging mahirap na makahanap ng isang kasing husay ng isang ito. Si Pearl ang pinakamasaya sa kanila. Pulang-pula ang mukha niya sa excitement at napaka-charming niya ngayon. Binigyan ni Jack si David ng account at agad na inilipat ni David ang 10% ng deposito, na 2 bilyon, sa account. Pagkatapos nito, nakakuha siya ng resibo mula kay Jack. Pagkatapos niyang bayaran ang deposito, wala nang hindi sigurado sa transaksyong ito. Iba rin ang tingin ni Hugh kay David ngayon. Ayon kay Bill, kung ang batang ito ay makakapaglabas ng napakaraming pera para bilhin ang hotel, dapat na siya ay isang bata mula sa isang nakatagong mayamang pamilya. Hindi masyadong alam ni Hugh ang grupong ito. Sila ay medyo mahiwaga, ngunit sila ay napakalakas. Kung wala siya sa isang tiyak na antas, hindi niya magagawang makipag-ugnayan sa kanila. Nabalitaan din niya na hindi lang mayaman ang mga taong ito. Sa sandaling ito, sinabi ni David, Mr. Green, I'm still a student so I don't have so much time to handle the handover, so you can just go to Miss Pearl. Siya na ang magiging general manager dito mula ngayon. Mr. Hansen, isagawa mo ito ayon sa utos ni Mr. Ledel, sabi ni Hugh kay Jack. Okay, Mr. Green. Pagkatapos, lumingon si Hugh para sabihin kay David, Mr. Ledel, tapos na ang deal, kaya friends na kami ngayon. It makes you sound like strangers if you keep calling me Mr. Green. Ang pangalan ko ay Hugh at mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Bakit hindi mo na lang ako tawagin sa pangalan ko? Since you said that, then don't call me Mr. Ledel too. Tawagin mo na lang akong Dave. Haha, okay. Napakaprangka mong tao, Dave. Pagpunta mo sa Lake City sa susunod, kailangan mo akong tawagan para maaliw kita. Huwag kang mag-alala, Hugh. Talagang makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag nasa Lake City ako, sabi ni David. Hindi ba ang pinsan niyang si Lily ay mula sa bahay ng kanyang bunsong tiyahin sa universidad sa Lake City? Marahil ay kakailanganin niya ang tulong ni Hugh sa hinaharap. Well, hindi na kita iistorbahin ngayon. Kailangan ko pang magmadaling bumalik sa Lake City ngayong hapon. Dave, tandaan, kailangan mong makipag-ugnayan sa akin kung nasa Lake City ka. Medyo nirerespeto din ako doon. Gagawin ko. Pagkaalis ni Hugh, sinundan siya nina Jack at Sean palabas. Nanatili si Pearl sa kwarto. Alam niyang kailangan niyang pagsilbihan ang napakabatang amo na nasa harapan niya ngayon. Miss Pearl, I'll hand this hotel to you from now on, sabi ni David kay Pearl na nanatili. Huwag kang mag-alala, Mr. Ledel, hindi kita pababayaan. Talagang pamamahalaan ko ng maayos ang hotel na ito. Sa loob ng opisina ng chairman sa Golden Leaf Hotel. Nasa loob sina Hugh at Sean. Sean, malapit nang magpalit ang amo nitong hotel. Kung gusto mong manatili, maaari kong kausapin si Dave. Maaari kang maging isang manager ng departamento kung hindi ka maaaring maging isang pangkalahatang tagapamahala. Narinig ni Sean na gusto ni Hugh na manatili siya bilang isang department manager, ngunit hindi niya kayang masaktan siya. Kung tutuusin, ibang-iba ang ranggo ng isang department manager at isang general manager. Ibang-iba rin ang treatment, kaya mabilis niyang sinabi, Mr. Green, ayoko nang magtrabaho dito kung wala ka rito. Gusto kitang sundan. Sean, wala akong angkop na posisyon para sa iyo sa ngayon. Bakit hindi kita bigyan ng isang taon na sweldo at maaari kang maghanap ng ibang trabaho? Anong sabi mo, Mr. Green, may natitira pang taon para sa kontratang pinirmahan namin.
Hindi mo ako kayang iwan ng ganito. Sabi ni Sean na medyo kinakabahan. Sean, nilinaw ko na. Bakit hindi mo maintindihan? Gusto mo bang isulat ko ito para sa iyo? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Maaari kong panatilihing nakapikit ang isang mata hanggat hindi mo subukan ang aking mga limitasyon. Kung gusto kong ituloy ang usapin, depende lang sa kalubhaan ng mga bagay na nagawa mo. Maaaring kailanganin mong gumugol ng 8 hanggang 10 taon sa pagkakakulong. Nang marinig ni Sean ang sinabi ni Hugh ay agad siyang nabuhusan ng malamig na pawis. Akala niya ay maayos niyang itinatago ang kanyang ginawa sa lahat ng mga taon na iyon at naisip niyang walang halaga ang pera sa isang hotel na may taunang tubo na $1 bilyon. Hindi niya inaasahan na malalaman ng amo ang kanyang ginawa. Pinunasan ni Sean ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, "Iunawain mo, Mr. Green. Iimpake ko na ang mga gamit ko at aalis na ako. Maraming taon kang nagtatrabaho para sa akin, kaya dapat kang pumunta kay Mr. Hansen at kunin ang iyong taunang sweldo bago umalis." "Salamat, Mr. Green." Lumabas ng kwarto si Sean pagkasabi niya noon. Pagkaalis ni David sa hotel, bibili sana siya ng isang sports car. Gayunpaman, pagkatapos niyang tumingin sa paligid, nakita niya na wala ni isa ang nagustuhan niya. Lahat sila ay mga mass-produced na kotse, at ang mga medyo mas mahal ay kakailanganin niyang i-pre-order ang mga ito. Kaya naman, bumili siya ng laptop at ilang branded na damit para palitan bago umuwi. Habang nakahiga siya sa leather na sofa, tiningnan niya ang system at nakita niyang mayroon pa siyang 20 bonggang puntos. Host, David Liddell, Balance, 9,999,397,892,598,996 Katawan, 11, mahina, isip, 28, normal, mga kasanayan, pagmamaneho, panimula, maramyang puntos, 20 umabot na sa 19 points ang katawan niya at mahina pa ito, 28 points pa rin ang isip niya. Mayroon siyang panimulang kasanayan sa pagmamaneho sa kanyang kolom ng kasanayan. Nagdagdag si David ng 11 bonggang puntos sa kanyang katawan. Agad na tumaas ang kanyang katawan sa 30 points at nagbago ito mula sa mahina hanggang sa normal. Nagsimula na ring uminit ang kanyang katawan. Lumamig lang ito pagkatapos ng 1 minuto. Pagkatapos, nagdagdag si David ng 6 na marangyang puntos sa kanyang isip. Tumaas ang kanyang isip mula 28 hanggang 34 na puntos. Sa pagkakataong iyon, parang na-refresh ang utak niya. Parang naging matalino siya. Pagkatapos nito, idinagdag niya ang natitirang mga puntos sa kanyang kasanayan sa pagmamaneho. Pagkatapos niyang gawin iyon, medyo nakaramdam ng pawis si David. Kaya, pumunta siya sa 28th floor at naghubad ng damit bago tumalon sa crystal clear pool. Ito ay mahusay. Lumangoy si David ng ilang lap sa pool at napabulalas habang nakahiga sa gilid ng pool. Pagkalabas niya ay may nakita siyang malaking salamin. Habang naglalakad siya palapit sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang tao sa salamin. "Ako ba iyon?" Hindi makapaniwala si David. Kahit nasa kanya ang mukha sa salamin, iba talaga ang katawan niya. Kahit gwapo si David noon, payat siya. Kaya, hindi siya ganoon kaganda kahit na 180 centimeters ang taas niya. Sa ngayon, ang nasa salamin ay may mga kurba sa katawan at hindi na mukhang payat. Mukha siyang makapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali na mataranta, natauhan si David at sinabing, kahanga-hanga ang sistemang ito. Pagkatapos niyang magpalit ng bagong branded na damit ay muling naglakad si David sa harap ng salamin. Makikita sa refleksyon sa salamin ang isang top-tier na gwapo, maganda ang pangangatawan, matangkad, at mayamang lalaki. Siya ang magiging perpektong kandidato bilang isang larwang lalaki na may ganoong hitsura. Mapagpanggap na sinabi ni David, "Mga ginoo, bantayan mo ang iyong mga kasintahan, kapatid, at tiyahin dahil lalabas si Daddy." Haha, Kabanata 14. Sa gabi, pumasok si David sa Golden Leaf Hotel na nakataas ang ulo. "Hello, Mr. Liddell." "Hello, Mr. Liddell." Sinalubong ng 4 na magagandang katulong sa pintuan si Liddell na may paghanga sa kanilang mga mata. Kumalat sa buong hotel ang balita tungkol sa pagiging amo nila ni David. Sinimulan na ni Pearl ang paghawak sa mga gawain ng isang general manager at umalis na ang dating general manager na si Sean.
Nang makapasok si David sa bulwagan, nagsimulang mag-usap ang apat na tagapaglingkod. Mr. Napakabata at gwapo ni Ledel. Oo, napakagwapo niya at mayaman. Siya ang lalaking pinapangarap ko na hinihintay ko. Mr. Hindi mahuhulog sa iyo si Ledel. Paano mo nalaman? Paano kung ako ang kanyang tasa ng tsaa? Ang tasa ng tsaa ni Mr. Ledel ay si MS. Warner, hindi mo ba alam na magsasawa ka sa pagkain ng parehong pagkain? Kung gusto ni Mr. Ledel ng pagbabago ng panlasa, darating ang panahon natin. Hindi narinig ni David ang usapan sa likuran niya. Pagkapasok niya sa lobby ay lumapit sa kanya si Pearl. Miss Pearl, bakit nandito ka pa? Hindi ba na-promote kita bilang general manager? Hindi ka ba pumunta sa handover? Curious na tanong ni David. Mr. Ledel, kinuha ko na ang lahat ng gawain ng general manager. Nandito ako para batiin ka. Isa pa, ito ang iyong lisensya sa pagmamaneho. Iniabot ni Pearl kay David ang isang maliit na booklet. Salamat, Miss Pearl. Dapat mong ipagpatuloy ang iyong trabaho. Aalis ako pagkatapos ko. Tama, maaari ko bang malaman kung ang iyong kaibigan at ang kanyang asawa ay libre? Gusto ko silang bilhan ng pagkain para magpasalamat sa kanila. Sige, tatanungin ko sila. Medyo busy ako ngayon at marami akong hindi alam. Hindi kita sasamahan kung ganoon, Mr. Ledel. Hiniling ni Pearl sa isang receptionist mula sa front desk na ihatid si David sa hapunan bago umalis. Mr. Ledel, please come with me, magalang na sabi ng receptionist sa kanya. Alam ko ang daan. Hindi mo ako kailangang ihatid. Mr. Ledel, pinalitan namin ang kwarto mo ngayon, kaya hayaan mo na lang akong manguna, sabi ng receptionist. Bagong kwarto, bakit? Tanong ni David. Mr. Ledel, ikaw ang VIP kahapon kaya private room 3 ang gamit mo, but you're the chairman now and the chairman is in private room 1, paliwanag ng receptionist. Sige, pangunahan ang daan. Hindi na nagpatalo si David tungkol dito. Pagkatapos ng hapunan, nag-ikot si David sa River City. Kahit na halos madilim, ang River City ay isang lungsod na hindi natutulog. Maraming tindahan ang magsasara sa 12 ngunit hindi pa rin nakita ni David ang sports car na gusto niya. Pagkatapos niyang magtanong sa paligid, nalaman niya na ang mga kotse ng limitadong edisyon ng Esport ay mabibili sa sandaling iyon pinakawalan. Kaya, hindi sila mapupunta sa mga dealership. Available lang ang mga ito sa ilang high-end na dealership at mamarkahan ang presyo. Matapos itong isipin ni David, naisip niya na ang tanging taong magkakaroon ng koneksyon tungkol dito ay ang ex-boss ng Golden Leaf Hotel, Hugh. Kaya, tinawagan niya si Hugh. Mabilis na sinagot ni Hugh ang tawag. Dave, nasa Lake City ka na. Maririnig ang boses ni Hugh sa telepono. Hugh, nasa River City pa ako. Gayunpaman, kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay. Gusto kong bumili ng limited edition na sports car. May koneksyon ka ba para dyan? Tanong ni David. Gusto mo rin mangolekta ng mga kotse ng limitadong edisyon ng sport, Dave? Hugh, sinong lalaki ang hindi mahilig sa kotse? Haha, tama ka. Tinatanong mo ang tamang tao. Nagbukas lang ako ng isang dealership kasama ang aking mga kaibigan at nagdadalubhasa kami sa pagbebenta ng mga segunda manong sasakyan. Nagbukas nga si Hugh ng isang dealership kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit ang kanyang dealership ay nagbebenta lamang ng mga high-end na kotse at hindi sila tumitingin sa mga kotse na mas mababa sa 10 milyon. Iyan ay mahusay. Maaari mo ba akong tulungang tingnan ang ilan na angkop para sa akin? Dave, meron akong limited edition na Bugatti Veyron na inilabas 3 years ago. Mayroon lamang 8 sa mundo at ang presyo sa merkado noon ay 60 milyon. Gayunpaman, dahil ito ay limitado, ang presyo ay tumaas ng kaunti at ito ay nasa 80 milyon na ngayon. Ano sa tingin mo? Sige, may mga litrato ka ba? Maaari mo ba akong padalhan ng ilan upang masuri ko ito? Sige, ipapadala ko sila sa iyo mamaya. Sa tingin ko ito ay nababagay sa iyo ng husto. Kung i-drive mo ang kotseng ito sa SRU, siguradong magmumukha kang cool as hell. Haha, Hugh, kilalang kilala mo ako. Ililipat ko ang pera sa iyo ngayon. Pupunta ka ba sa Lake City para kunin ito, o gusto mong ipadala ko ito sa iyo? Kukunin ko ito sa araw ng paggawa. Mayroon akong ilang negosyo sa Lake City sa panahon ng
Labor Day, sabi ni David. Bibisitahin niya ang kanyang pinsan na si Lily sa araw ng paggawa. Habang nandoon siya, hahayaan niya itong maranasan ang upper class na pamumuhay. Hindi niya maipaliwanag ng detalyado ang napakaraming bagay sa telepono. Agad na inilipat ni David ang 80 milyon kay Hugh dahil sa ngayon, ang pera ay numero lamang sa kanya. Kabanata 15. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang sports car, umuwi si David. Pagkatapos niyang buksan ang kanyang bagong-bagong laptop, nag-download siya ng whale streaming at nagrehistro ng bagong account gamit ang username na Lil Match. Hindi pa nakikita ni David ang whale streaming noon dahil hindi niya kayang bumili ng computer. Ang whale streaming ay ang pinakamalaking streaming platform sa computer habang ang TikTok ang pinakamalaking sa mobile. Ang dalawa ay karaniwang nang ibabaw sa 80% ng kani-kanilang industriya. Matapos ipasok ni David ang ID para sa stream ng kanyang pinsan, nakita niyang mga alas 11 na ng gabi at ang babaeng iyon ay sobrang saya ng kanyang batis. Pagkatapos niyang pumasok sa singaw, nagpapasalamat si Lily sa mga taong bumili sa kanya ng mga regalo. Gayunpaman, ang kanilang mga regalo ay maliit sa laki, at nagkakahalaga lamang sila ng mga 8 o 10 dolyar. Nang tingnan ni David ang pinakamalaking halaga ng regalo, ito ay higit lamang sa 10,000 habang ang pangalawang ranggo ay ilang daan lamang. Nadama ni David na dapat niyang sabihin sa batang babae sa araw ng paggawa na ang kanyang pinsan ay isang quadrillionaire na ngayon at marahil ang kanyang regalo ay masyadong mura. Kung alam ito ng iba, mapapahiya si David. Pagkatapos niyang mag-top up ng 10 milyon sa kanyang account, bibili na sana siya ng mga regalo para kay Lily. Gusto niyang bigyan siya ng 10 milyon. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sumuko siya sa ideyang iyon. Nag-aalala siya na matatakot siya nito. Dapat niyang hintayin at ibigay ito sa kanya kapag nagpunta siya sa Lake City sa araw ng paggawa. Sa ganoong paraan, maaari rin niyang sabihin ng maaga sa kanyang tiyahin upang hindi ito maghinala na may ginagawang ilegal na negosyo si David. Salamat sa regalo mo, Mr. W. Salamat sa regalo, Star. Salamat sa sports car, Senior. Salamat. Matapos tingnang mabuti ni David, nakita ni David ang isang nagngangalang Senior na nagbibigay kay Lily ng sports car. Ang isang sports car ay nagkakahalaga ng 200 bawat isa at ang taong ito na pinangalan ng Senior ay rank 1. Lil Match, cutie, why don't you call me handsome? I'll steal rank 1 from that guy in just 1 second. Lake City. Sa loob ng dormitoryo ng Cloud Lake University, nagpapasalamat si Lily sa mga taong nagbigay sa kanya ng mga regalo sa kanyang stream. Pagkatapos, isang komento ang nakakuha ng kanyang atensyon. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip bago sinabing, Lil Match, ang gwapo mo. Sigurado ka bang gusto mong gawin iyon? Lil Match, syempre, nagpatuloy si David. Kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo, gwapong Lil Match. Sa sandaling ito, may sinabi ang taong pinangalan ng Senior na rank 1. Senior, dude, who are you? How dare you try to steal my rank? We'll see kung may kakayahan kang gawin iyon. Tinatamad na sumagot si David sa kanya. Pagkatapos, pinili niya ang pinakamahal na super rocket. Ilunsad, binigyan ni Lil Match ang streamer ng dumpling ng Super Rocket X1, nagpadala ng mensahe si David. Lil Match, susunod ka ba? Binigyan ni Senior ng Super Rocket X1 ang streamer ng dumpling. Binigyan ni Lil Match ng Super Rocket X2 ang streamer dumpling. Binigyan ni Lil Match ang streamer ng dumpling ng Super Rocket X3. Binigyan ni Lil Match ng Super Rocket X66 ang streamer dumpling. Ang isang Super Rocket ay nagkakahalaga ng 2,000 dolyar bawat isa. 66 sa mga ito ay magiging higit sa 100,000 dolyar. Ang lalaking nagngangalang Senior na rank 1 ay hindi nang ahas na sundan matapos magbigay ng 12 super rockets. Medyo sumikat din ang stream dahil ibo-broadcast ito ng platform kung may magbibigay ng 66 super rockets sa isang pagkakataon. Napuno din ng mga komento ang screen. Damn, what a baller! Why does the name Lil Match sound so familiar? It's that super baller on TikTok. Last night, he gave a streamer gifts worth 2.6 million in an hour. Are you for real? Siya pala, hindi ko akalain na pupunta siya dito. What a baller!
Niregaluhan niya agad ng 66 na super rockets in one go. Damn! Bakit hindi ko siya narinig noon? Nagsisimula lang siya, at bibili lang siya ng mga regalo para sa mga maliliit na streamer. I see. Kabanata 16. Lake City. Sa loob ng female dormitory sa Cloud Lake University. Wow! Lily, sino yun? Paano siya magiging mapagbigay? Isa ba yan sa mga senior na may crush sa'yo? Oo, siya ay higit na mapagbigay kaysa kay Don. Isa pa, gusto ka daw ni Don pero nung binigay namin sa kanya ang streaming ID mo, lampas 10,000 bucks lang ang binigay niya sa'yo. Huminto siya sa pagsunod pagkatapos ng ilang dosenang super rockets. Napaka-generous ng lalaking ito na nagngangalang Lil Match. Si Lily ay sobrang naguguluhan din. Wala siyang ideya kung sino si Lil Match, ngunit agad itong nagbigay sa kanya ng 100,000 halaga ng mga regalo sa sandaling pumasok siya. Nagsimula lang siyang mag-stream hindi pa lang, at ang mga taong sumuporta sa kanya ay pawang mga estudyante mula sa parehong universidad. Karamihan sa kanila ay mga kaklase niya. Si Don ay kanyang senior at siya ay palaging rank 1 sa kanyang stream. Mas matanda siya sa kanya ng 1 taon, at kasalukuyang hinahabol siya. Girls, sa tingin niyo ba dapat ko siyang idagdag bilang kaibigan? Tanong ni Lily. Karaniwang idinaragdag ng mga streamer ang ilan sa mga nouveau riches bilang mga kaibigan upang mapanatili nila ang mga nouveau riches at patuloy silang bigyan ng mga regalo. Sinabi na ang ilang mga streamer ay makikita ng personal ang mga bagong yaman na iyon at gumawa ng ilang mga sakripisyo para lamang mapanatili nila ang mga ito sa kanilang mga contact. Lily, wag mo na lang siyang pansinin sa ngayon, 100,000 lang yan. Ang aming Lily ay hindi gaanong mura. Kung gusto kanyang ituloy, ilantad niya ang sarili niya sa campus. Huminto si David matapos magbigay ng higit sa 100,000. Hindi naman sa ayaw niyang gumastos kung tutuusin, hindi rin naman siya magpapatalo kahit bilyon-bilyon o 10-10 bilyon ang ibigay niya sa kanyang pinsan. Gayunpaman, nag-aalala siya na matatakot niya ang dalaga kapag nasobrahan niya ito. Siya ang magpapasya kung kailan siya pumunta sa Lake City sa araw ng paggawa. Matapos ibigay ni David ang mga regalo, pinasigla niya ang batis ng hindi sinasabi sa mga tao kung sino siya. Pagkatapos, naglibot-libot lang siya sa whale streaming para tingnan kung aling streamer ang tasa ng tiyan niya. Pagpasok niya sa kanilang stream, bibigyan niya sila ng 66 na super rockets ng sabay-sabay. Nagbigay siya ng parehong mga regalo sa higit sa 100 tao sa loob ng 1 oras. Sa puntong ito, mahigit 1,000,000 na ang naibigay niya at mahigit 10 beses na siyang lumabas sa balita. Dahil doon, sumabog ang ID ni David na Lil Match sa whale streaming ng ilang sandali. Maraming maliliit na streamer ang nagnanais na makapasok ang malaking shot na ito sa kanilang stream. Kung siya ay pumasok sa kanilang stream, makakakuha sila ng 66 na super rockets at maaari rin itong mapalakas ang kanilang trapiko. Makalipas ang 1 oras na paglibot, napansin niyang may ilang salita sa ibabang kanan ng screen ng kanyang computer nang siya ay bababa. Naklik ito ni David at nagbago ang interface. Ipinapakita nito ang naghahanap, mangyaring maghintay. Sa wala pang 10 segundo, lumitaw ang isang bagong batch ng mga stream. Ang mga batis na ito ay dapat na ang mga nangyayaring mas malapit sa lokasyon ni David. Karamihan sa kanila ay dapat din sa River City. Pumili si David ng masikat na stream at binuksan ang mga ito. Pagpasok niya sa batis, nakita niya na ang streamer ay isa sa 3 pinakamagandang babae sa South River University, Amelia Han. Si Amelia ay isang maimpluwensyang figure sa South River University. Hindi lamang siya ay napakarilag, ngunit siya rin ay napaka-talented. Ang kanyang mapang-akit at kaakit-akit na sayaw ay sum-akop sa higit sa 80% ng mga lalaking nilalang sa panahon ng freshman party. Pagkatapos noon, nagkaroon ng maraming usapan sa paligid niya. May mga nagsabing mahal niya ang ilan sa mga gwapo at mayayamang lalaki mula sa iba't ibang universidad ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakuha sa kanya, kasama na si Leo Tate. Para mapanalo siya, binibigyan siya ng mga gwapo at mayayamang lalaki ng mga merienda mula sa ibang bansa, mga branded na damit, at mga branded na bag. Binigyan pa siya ng isa sa kanila ng isang BMW sports car na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Siya ang tunay na Panginoon. Gumagala siya sa napakaraming mayaman at gwapong lalaki ngunit hindi niya hinayaang makuha siya ng sinuman sa kanila ng ganoon kadali.
Kasabay nito, maaari itong mag-trigger ng pagiging mapagkumpetensya at pagnanais na lupigin siya mula sa loob ng mga taong iyon. Napaka-talented ni Amelia, at napakaganda rin niya. Bukod dito, napakarami sa South River University ang humahabol sa kanya, kaya natural, ang kanyang stream ay medyo sikat. Sa puntong ito, mayroon ng ilang libong tao na nanunood. Ang pag-iral ni David ay natural na nagdulot ng maliit na kaguluhan sa batis. Pagkatapos ng lahat, nagbigay lang siya ng higit sa $1,000,000 at mayroong higit sa 100 mga patalastas tungkol sa kanya na patuloy. Kasabay nito, ang kanyang account ay nag-level up din sa higit sa level 100. Maaaring mag-level up ang isa kapag nagbigay sila ng mga regalo sa whale streaming. Aakyat sila ng isang antas kung magbibigay sila ng $10,000, at walang limitasyon sa paglago. Kung mas mataas ang kanilang antas, mas maluho ang kanilang pasukan. Si David ay nagbigay lamang ng 1.72 milyon, kaya iyon ay magiging 172 na antas. Ito na ang pinakamataas na antas sa stream na ito. Naging rank 1 agad siya sa pagpasok niya. Ang nasa rank 2 ay nasa level 120 lang. Welcome sa stream, Mr. Lil Match. Sa sandaling pumasok si David sa batis, narinig niya ang boses ni Amelia. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagsasabi ng anumang bagay na walang kaparikon, kaya diretso niyang ibinigay sa kanya ang 66 na super rockets. Binigay ni Lil Match ang streamer na Honey Super Rocket X1. Kabanata 17. Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 17. Binigay ni Lil Match ang streamer na Honey Super Rockets X66. Salamat Mr. Lil Match para sa Super Rockets, mga halik. Gusto mo bang marinig akong kumanta o panoorin akong sumayaw? Tanong ni Amelia. Nais niyang panatilihin ang malaking pagbaril na ito sa paligid. Damn, nandito na si Lil Match. Baller talaga si Matchy. Sa sandaling pumasok siya sa isang batis, hindi mahalaga kung alin ito, tiyak na bibigyan niya sila ng 66 na Super Rockets. Mad respect for you, Matchy. Buong araw kitang hinahabol at sa wakas natagpuan na rin kita. Mr. Match, kailangan mo pa ba ng hahawak ng bag mo? Hindi mabilang na komento ang lumabas sa screen. Sa sandaling ito, isa pang malaking shot ang pumasok sa batis at mas mataas pa ang kanilang level kaysa kay David. Nagwatch siya sa level 298 at agad niyang itinulak si David. Pababa sa rank 2, ang taong ito na nagngangalang Mr. Leo ay nagkomento sa sandaling pumasok siya sa batis. Dahil napakataas ng kanyang level, magiging napakakintab at kapansin-pansin ang kanyang bubble ng komento. Amelia, kung aagawin ko ang posisyon ng rank 1 ngayong gabi, makikipag-date ka ba talaga sa akin? Oo, Leo, kung aagawin mo ang posisyon ng rank 1 ngayong gabi, makikipag-date ako sa iyo bukas, sagot ni Amelia sa matamis na boses. Nag-wild ang mga manunood nang makita nila ito. Damn, sino ito? Mahuhulog ba ang ating Diyosa sa kanyang mga kamay? Yan si Mr. Perfect Leo Tate mula sa campus namin. Napakayaman ng kanyang pamilya. Sa palagay ko ay gagastusin ni Leo ang lahat ng kanyang pera para makuha si Amelia ngayong gabi. May malaking balita bukas. Nakaisip na ako ng title. Tatawagan na lang natin itong Miss. Ang perpektong Leo Tate ay gumastos ng milyon-milyong pagkapanalo sa pinakamagandang babae sa campus na si Amelia Han. Ito ay mabuti. Tiyak na ito ang magiging headline ng campus newspaper. Noong una ay gustong umalis ni David. Gayunpaman, nang makita niya ito, may sara na si Leo and yet, he was here chasing after Amelia, and he even wanted to steal rank 1 para makadate niya si Amelia. Patuloy kang mangarap. Bastos ka. Fave upang sirain ang iyong plano. Kukunin ko muna ang ilang interes mula sa iyo, at pagkatapos ay kokolektahin ko ang gastos mula sa iyo ng dahan-dahan pagkatapos. Handa si Leo na manalo kay Amelia ngayong gabi. Matagal na niya itong hinahabol at binigyan niya ito ng napakaraming regalo, ngunit hindi siya nagtagumpay o tinanggihan. Siya ay nangangati upang makakuha ng kanyang bilang Amelia ay talagang isang tao na maaaring maging sanhi ng isang lalaki upang maglabas ng masyadong maraming mga hormones kapag siya ay nasa paligid. Ang kanyang mga magulang ay mga negosyante at medyo sikat sa River City. Nagkaroon sila ng net worth na mahigit 1 bilyon, kaya palagi silang nagtatapon ng pera. Bukod pa riyan, kilala rin si Leo bilang Mr.
perfect sa campus. 3 taon na siya sa unibersidad, at sa tuwing may nakikita siyang babae, gagamit siya ng pera para mapanalo ang mga ito at hindi pa siya nabigo hanggang ngayon. Hindi lang iyon, naloko niya ang ilang babaeng streamer. Gayunpaman, kalaunan ay nakilala niya ang kanyang kapareha nang matagpuan niya si Amelia. Gumastos siya ng daan-daang libo sa loob ng ilang buwan para sa kanya, ngunit hindi man lang hinawakan ang kanyang kamay. Siyempre, nangyari ito sa ilan sa iba pang mga lalaki na hinahabol din si Amelia. Gayunpaman, nagdulot ito ng pagnanais na manakop sa loob ng puso ni Leo. Kaya naman, nagpasya siyang ipanalo si Amelia kahit gaano pa kalaki ang nagastos niya ngayon. Hindi lamang nito matutupad ang kanyang pagnanais, ngunit ito rin ay magiging isang sampal sa mukha ng iba pang humahabol. Si Sarah naman, siya ay past tense at siya ay tungkol sa tapos na sa kanya. Kung walang pakialam si Sarah, maaari pa rin siyang magpakatanga sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, kung gusto niyang makipagkompetensya kay Amelia para sa kanyang pag-ibig, she should just sick off. Kabanata 18. Hindi maganda ang mood ni Amelia kamakailan. Kahit normal lang ang background ng pamilya niya, cute siyang lumaki, kaya ginawa ng mga magulang niya ang lahat para linangin siya. Isa pa, napakatalino niya sa pagkanta at pagsayaw. Kaya naman, palagi siyang sentro ng atensyon mula junior high hanggang senior high. Ganun pa rin kahit noong nasa South River University siya, sa lalong madaling panahon, siya na ang taong hahabulin ng lahat. Patuloy siyang gumagala sa pagitan ng ilang mayaman at gwapong lalaki. Hahayaan niya silang bigyan siya ng lahat ng uri ng regalo para lang makuha nila siya. May nagbigay pa sa kanya ng BMW Sports car na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tanggapin ito at tatanggapin lamang niya ang ilan sa mga damit o bag. Pagkatapos nito, ibebenta niya ang mga reg-along ito sa mababang presyo at kukuha siya ng pera. Pagkatapos, naisipan niyang mag-stream at makakuha ng mga regalo mula sa kanyang mga manunood. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakakuha siya ng higit sa milyon-milyong mga reg-along bonus. Tuwang-tuwa siya sa mga pangyayari dahil ito ay mas mabilis kaysa sa pagbebenta ng kanyang mga regalo sa mababang presyo. Gayunpaman, kamakailan ay napagtanto niya na ang mga puso ng mga taong ito ay wala na sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon na ng mga kasosyo. Higit sa lahat, ang isa sa kanyang dalawang tagapagtanggol, si Leo, ay humahabol din sa iba. Nabalitaan niyang sa mga nakaraang araw, dadalhin niya si Sarah sa Golden Leaf Hotel. Nag-alab ito ng pakiramdam ng pagkaapurahan sa loob niya. Alam niyang hindi magtatagal ang ganitong relasyon. Kung tutuusin, hindi naman sila tanga. Napakalaki ng kanilang ipinuhunan sa kanya at wala man lang silang nabawi, kaya mas mabuting humanap na lang ng iba. With that, she made a decision tonight na magpahiwatig sa mga tumutugis sa kanya. Hanggat makapasok sila sa rank 1, saka siya makikipag-date sa kanila. Nakita niyang nandito ang isa niyang tagapagtanggol, na si Leo habang wala pa ang isa, si Jacob Carter. Kung nandito silang dalawa, kikita siya ngayong gabi. Nang marinig ni Leo ang tugon ni Amelia ay agad niyang sinimulan ang pagnakaw ng rank 1. Tiningnan niya ang kabuoang halaga ng mga regalo sa rank 1 at nakita niyang $780,000 iyon. Galing lahat kay Jacob. Nasa rank 2 siya at gumastos siya ng humigit kumulang $400,000, ibig sabihin, kung bibigyan pa niya ito ng $400,000, makukuha niya ang rank 1. Siyempre, kailangan niyang gawin ito nang wala si Jacob. Siya ay nagbigay ng higit sa 2 milyon ng mga regalo sa loob ng 2 taon na ito. Gayunpaman, naloko lang niya ang ilang maliliit na streamer gamit ang perang ito. Magsalita tungkol sa Diablo. Ang ID ni Jacob si Jacob the Brave ay pumasok sa stream sa sandaling ito. Ang kanyang level 380 account ay agad na nagtulak kay Leo pababa ng ranggo sa sandaling siya ay pumasok. Ames, nandito na ako. Agad namang komento ni Jacob. Maligayang pagdating, Jacob. Salamat sa iyong suporta. Ames, handa na ako ngayon. Talagang dadalhin kita sa date na iyon kasama ko. Jacob, hihintayin kita. Naputol ang komento ni Leo sa kanilang dalawa. Jacob, matandang bata, nandito pa ako. Huwag ka na kasing magmalaki. Nakakahiya para sa iyo kung mabibigo ka. Leo, matandang chap, hindi kita nakitang kalaban ko. Tingnan natin kung sino ang mas malakas ngayon.
Kahit na sinabi nilang dalawa, ang bilis ng tibok ng puso nila sa dibdib. Halos pareho lang ang background ng pamilya nila at hindi sila tanga. Kung ipagpapatuloy nila ito, magdurusa ang magkabilang panig. Gayunpaman, wala silang pagpipilian. Nang maisip nila ang malambot at mahinang katawan ni Amelia at ang mapang-akit nitong boses, para silang nabigyan ng adrenaline shots. Wala nang kalokohan. Nagsimula silang maglunsad ng super rockets. Binigay ni Mr. Leo ang streamer na Honey Super Rocket X1. Nagbigay si Jacob the Brave ng streamer na Honey Super Rocket X1. Binigay ni Mr. Leo ang streamer na Honey Super Rocket X66. Kabanata 11. Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 11. Si Jacob the Brave ay nagbigay ng streamer na Honey Super Rocket X66. Makalipas ang kalahating oras, binigay ni Mr. Leo ang streamer na Honey Super Rocket X1314. Si Jacob the Brave ay nagbigay ng streamer na Honey Super Rocket X1314, ang batis ay nagiging ligaw. Umabot na sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga manunood. Maraming mga komento tungkol sa kung gaano karangyan ang mga ito ay lumabas sa screen. Nababaliw na rin si Amelia. Gayunpaman, nababaliw na siya sa kaligayahan. Hindi niya akalain na ganoon pala ka-generous ang dalawa at bibigyan siya ng dalawa ng mahigit 2 milyon na regalo. Pagkatapos nito, makakakuha siya ng humigit kumulang 3 milyon na mga bonus. Ni hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo sa katotohanan ito. Dalawa. Sa sandaling ito, nagsimulang magkamalay sina Leo at Jacob. Kung pinagpatuloy nila ito, ayos lang kung mapapanalo nila si Amelia. Kung hindi nila magagawa, mamamatay sila sa galit. Hindi ito isang auction. Kahit nanalo ang pinakamataas na bidder, hindi nila maibabalik ang mga red along ibinigay nila. Isa. With that, tinawagan ni Leo si Jacob. Nang sumagot si Jacob, hindi naglabas ng kalokohan si Leo at dumiretso sa punto, "Kuya, gagamit na ako ng 5 milyon para manalo kay Amelia. Kung gusto mong magbigay ng higit pa, aalis ako at maaari mong ibalik sa akin ang mga red along ibinigay ko. Ano sa tingin mo?" Sa kabilang dulo ng telepono, natahimik si Jacob saglit bago sumagot, "Old chap, transfer mo na sa akin ang 3 milyon at titigil na ako sa pakikipag-away sa iyo tungkol kay Amelia. Kung hindi mo gusto ang ideyang ito, maaari tayong lumaban hanggang sa ating kamatayan." Napaisip si Leo at sumagot, "Sige, ililipat ko na sa iyo ang 3 milyon. Hindi ka na pinapayagang makipag-ugnayan kay Amelia mula ngayon. Deal." Maririnig ang boses ni Jacob mula sa kabilang dulo. Agad na inilipat ni Leo ang 3 milyon kay Jacob. Kahit na ang mga tao sa kanilang antas ay mga bastos sa ilang antas, sila ay mga tao sa kanilang mga salita. Ginawa ni Leo ang math at napagtanto niyang kailangan pa niyang gumastos ng humigit kumulang 400,000 para makarating sa rank 1. Sa ngayon, mahigit 6 na milyon na ang ginastos niya kay Amelia sa kabuuan. Kahit na ang kanyang pamilya ay may mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, makaramdam pa rin siya ng sakit pagkatapos gumastos ng higit sa 6 na milyon sa isang pagkakataon. Gayunpaman, sulit kung mapagtagumpayan niya si Amelia. Sa loob ng batis, matapos matanggap ni Jacob ang 3 milyong box ni Leo, agad siyang umalis sa stream. Huminto ang kanyang mga rocket sa 13-14. Natigilan ang mga manunood sa batis. Kanina pa sila nakikipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan, ngunit isa sa kanila ang biglang huminto. Binigyan muli ni Leo si Amelia ng 200 rockets at halos lumampas ito kay Jacob. Sa pamamagitan nito, sa ngayon, siya ay nasa rank 1. "Amelia, rank 1 na ako ngayon." Inamin na ni Jacob ang pagkatalo at umalis na. "Hihintayin kita bukas ng gabi." Nagkaroon muli ng kaguluhan sa batis. Sa sandaling iyon, lahat ay nagsasabi ng lahat ng uri ng mga bagay sa batis. Ito ang gusto ni Leo. Siya ay nagdedeklara ng soberanya. Wala nang choice si Amelia ngayon. Hindi niya alam kung bakit biglang umalis si Jacob. Alam niya ang kanilang mga background at ito ay halos pareho. Sa una, ang plano niya ay hayaan ang dalawa na magpatuloy sa pag-aaway at pagkatapos ay hayaan ang kanilang mga regalo na manatili sa parehong antas, kaya pagkatapos nito, maaari niyang makipag-date sa kanilang dalawa ng sabay. Wala silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa kanya kung sabay silang tatlo na lumabas.
Gayunpaman, ang biglaang paglabas ni Jacob ay sumira sa kanyang plano. Kahit na nakakuha siya ng mga regalo na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyon, alam niyang may mangyayaring masama kung lumabas siya ng mag-isa kasama si Leo. Nang maisip ito ni Amelia, tahimik siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Ang una niyang perpektong plano ay nasira, at ito lamang ang maaari niyang aminin. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang higit sa 2 milyong halaga ng mga regalo upang aliwin. Siya, Kabanata 20, Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 20, Leo, hihintayin ko ang tawag mo bukas. Muling narinig ang boses ni Amelia mula sa batis. Nagkaroon muli ng kaguluhan sa batis. Nako, Diyos ako. Sobrang sakit ng puso ko, hindi ako makahinga. Iiwan na tayo ng isa pang Diyosa. Lumabas sa screen ang dambuhalang at gininto ang komento ni Leo. Sige, Amelia, hahayaan kitang magkaroon ng magandang gabi bukas. Naisip ni David na malapit na ang oras, kaya nagkomento siya. Dahil siya ay isang level 100 na account, ang kanyang komento ay medyo kapansin-pansin din. Nabalitaan kung maaari akong makipag-date sa streamer kung magnanakaw ako ng rank 1, tanong ni David. Machi, iligtas mo ang ating Diyosa. Oo, Machi, iligtas mo ang ating Diyosa sa mga kuko ng diablang ito. Anong ibig mong sabihin sa pagligtas sa kanya? Kung ninakaw ni Machi ang rank 1, kay Machi si Goddess. Gusto ko pa ring nakawin ni Machi ang rank 1. Napuno ng normal na mga komento ang screen. Matanong ko lang, pwede ba kitang ligawan kung ninakaw ko ang rank 1? Tanong ulit ni David. Oo, sabi ni Amelia. Sige. Tumigil sa pagsasalita si David at nagsimulang maglunsad ng mga rocket. Nagbigay si Lil Machi ng streamer na Honey Super Rocket X1. Makalipas ang 10 minuto, nagbigay si Lil Machi ng streamer na Honey Super Rocket X666. Makalipas ang kalahating oras, ibinigay ni Lil Machi ang streamer na Honey Super Rocket X1314, makalipas ang 1 oras. Binigay ni Lil Machi ang streamer na Honey Super Rocket X2520. Makalipas ang 2 oras, Lil Machi gave streamer Honey Super Rocket X5200, natigilan ang mga manunood. Natigilan si Leo, natigilan din si Amelia. Ang katanyagan ng stream ay tumaas sa 300,000 plus. Anong uri ng konsepto ang 5,200 super rockets? Iyon ay higit sa 10 milyong bucks. Ito ang pinakamalaking solong transaksyon sa kasaysayan ng whale streaming. Mr. Match, anong baller? Nakakatakot Mr. Match. Mr. Match, masyado kang saplada. Mr. Match, idol kita. Mr. Match, gusto kong magkaroon ng mga anak mo. Hindi mabilang na komento ang lumabas sa screen. Nakaramdam si Leo ng kakilakilabot na para siyang nakain ng buhay na langaw. Ang kanyang 6 na milyong pera ay nasayang at wala siyang nakuhang kapalit. Sa ngayon, gusto niyang pumatay ng tao. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Sarah. Kailangan niyang magpakawala ngayon. Dumaan ang tawag. Hello, Leo, anong problema? Bakit mo ako tinatawagan gabi-gabi na? Boses ni Sarah ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Sarah, lumabas ka na. Hihintayin kita sa entrance ng campus, sabi ni Leo sa telepono. Leo, 2:30 AM na, pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Sinasabi ko sa'yong lumabas ka na, sabi ni Leo sa nagngangalit ng ngipin. Pero, walang pero, umalis ka na dito ngayon din. Kung hindi, malalaman mo ang kahihinatnan. Pagkasabi noon ni Leo ay binaba na niya ang phone. Sa kabilang dulo ng telepono, nagising si Sarah sa tawag ni Leo. Pagkatapos ng ilang salita, nabigla siya sa inasal ni Leo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, dahan-daang bumangon si Sarah. Dahil nag-aalala siyang magising ang kanyang mga kasama sa silid, dahan-dahan niyang pinakiramdaman ang kanyang damit. Noong kasama niya si David, hinding-hindi ito mangyayari. Minahal siya ni David hanggang sa mga buto at palagi siyang magiging maalalahanin sa kanya. Basta sinabi niyang gutom siya, magpapadala si David ng pagkain sa lobby ng dormitoryo niya kahit gaano pa kagabi. Pagkatapos, tatawagan siya nito para kunin ito. Isa pa, hindi pa niya ito nakausap sa ganoong klase ng tono. Bukod pa riyan, nirerespeto siya ni David ng husto. 4 na taon na niya itong nakasama at dahil sinabi nitong hindi pa siya handa, hindi na siya lumampas sa linya.
Gayunpaman, pagkatapos niyang makita si Leo, bukod sa mga unang pagkakataon na naging mabuti ito sa kanya at bibigyan siya ng lahat ng uri ng mga regalo, ang kanyang tunay na pagkatao ay nagsimulang magpakita pagkatapos niyang makuha siya. Wala siyang pakialam sa katawan nito. 2:30 AM na at pinipilit pa rin niya itong lumabas para makita siya. Dapat mabulag na naman siya ng pagnanasa. Nang maisip ito ni Sarah, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging masyadong tanga, masyadong walang muwang, at masyadong walang kabuluhan. Nagising ang kasama at matalik na kaibigan ni Sarah na si Sophie Clarkson matapos niyang marinig ang mga galaw. Tapos, nakita niyang galing ito sa kama ni Sarah. Sarah, anong ginagawa mo? Kinusot ni Sophie ang kanyang mga mata at nagtanong. Wala lang, Soph, bumalik ka sa kama. Medyo gutom na ako at si Leo sa entrance ng campus. Gusto daw niya akong ihatid para kumuha ng makakain, sagot ni Sarah. Naririnig ni Sophie na may hindi tama sa boses ni Sarah. Dahil dalawa lang sila sa kwarto, bumangon si Sophie at binuksan ang mga ilaw para makita si Sarah na umiiyak habang sinusuot ang kanyang damit. Mabilis na lumapit si Sophie at hinawakan si Sarah. Sarah, anong meron? Bonibuli ka na naman ba ni Leo? Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? Dapat meron siya. Sarah, sinabi ko sa iyong hindi siya mabuting tao at sinabi kong layuan mo siya, pero hindi mo ako pinakinggan. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Soph, ayos lang ako. Bakit ka pa nagsisinungaling? Ilang beses kitang nakitang umiiyak ng palihim sa gabi. Sarah, hindi ko maintindihan. Mahal na mahal ka ni David pero bakit si Leo ang pinili mo? Dahil ba mayaman siya? Soph, tumigil ka nga sa pagsasalita. Sarah, iwan mo si Leo at ibalik mo si David. Si David ang tunay na nagmamahal sa iyo at siya rin ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Gusto lang ni Leo ang mga bago at may kantab na bagay. Nagkaroon siya ng higit sa 100 mga kasintahan sa loob ng ilang taon at lahat sila ay itinapon pagkatapos niyang magsawa sa kanila. Soph, hindi na ako makakabalik ngayon. Hindi na ako makakabalik sa dati. Hindi na napigilan ni Sarah. Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak sa mga bisig ni Sophie. Pagkalipas ng ilang minuto, tapos na si Sarah sa pagiyak at kumawala siya sa mga bisig ni Sophie para simulan muli ang pagsuot ng kanyang damit. Pinigilan ni Sophie si Sarah at sinabing, Sarah, gabi na, huwag kang pumunta. Mag-usap na lang kayo kung ano man yan bukas. Hindi ko kaya. Hinihintay niya ako sa entrance. Kung hindi ako pumunta, itatapon niya ako. So ano ang big deal niyan? Pero buntis ako sa anak niya. Kung ayaw niya sa akin, ano ang gagawin ko? Sabi ni Sarah habang umiiyak. Sarah, ikaw, buntong hininga. Hindi alam ni Sophie ang sasabihin ngayon, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Gayunpaman, binawi niya ang kanyang kamay na pumipigil kay Sarah sa pagsuot ng kanyang damit. Pagkatapos magbihis ni Sarah ay nagmamadali siyang pumunta sa entrance ng campus. Sa sobrang tuwa ni Amelia, pulang-pula ang mukha niya. Mr. Match, salamat sa 5,200 super rockets. Mahal kita, Mr. Match. Kisses. Pagkatapos, tinanggap niya ang friend request na ipinadala sa kanya ni David. Pagkatapos nilang maging magkaibigan ay nag-message si Amelia sa kanya. Amelia, Mr. Match, sundan natin ang isa't isa sa Instagram. Ito ang number ko, hihintayin ko ang tawag mo bukas. Pagkatapos, nag-follow ang dalawa sa Instagram.